Mga kababayan, I'm sure this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January 19 or good afternoon na 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may wait lang 12 Street sa corner ng 15 sa may barber shop po yan, Barangay 183 Pasay. At dadalhin po natin yan sa may Watson's 2Ecom Center, Farm Coast Drive, Mall of Asia Complex, Barangay 76 Pasay. Okay, so magbabalik po tayo mamaya tayo pag nakuha na po natin sa map. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, manyan ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya kung tayo pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Dito the office of the president, they immediately sent validation teams actually for the purpose of getting present absent status of the 9,855 projects. And in a week's time, there were reports already that were coming to my office, to the office. And it is only where it's only in Region 3 that furnished me a copy of possible potential cost projects. And well, true enough that when I received this report, that there are no other, by the way, Mr. Chair, there were no other regions that furnished me or informed me of any other cost project at that time. So right then and there, I went to validate myself. Actually, the report that reached me, including in Bulacan area, where there are 3 engineering districts, and it would have been a pattern actually in that district. Then you can imagine there's only one that has reported presence of those projects. And so the president told me to start investigating the cost project. Immediately thereafter, Mr. Chair, I relieved all the personnel of Bulacan First Engineering District, and we started to undertake the investigations. But then after, during the investigations, including BOA and everything, then I resigned. Your Honor, so that's the following story. So there is actually a difference between mixed coordinates and artistic plan coordinates. I think, if I remember right, I also visited with the president when I reported actually where the cost projects are. Because I think what has been submitted are coordinates of already completed projects before. So there are some differences there. We'll now proceed to the priority list based on the order of arrival of the members of the committee. Let's start with Senator Erwin Tulfo, followed by Senate President, then Senator Wilson Timero, Senator Marcoleta, Senator Ergito, Senator Gatchalian. Hindi naman tayo masyado marami. Give you 15 minutes. Thank you, Mr. Chair. Just like to direct the question to Secretary Bonoan. Noong kausap niyo ang Pangulo, pinabigyan hininga po kayo ng report about the Ghost Project. Natulagan niyo na na may mga problema na ganito po, mga coordinates, or wala kayong idea because you rely only on the information submitted to you by the district engineers and regional directors. That's the report that you gave to the President. Kaya inanunsyo ng Pangulo na napakaraming mga ghost projects. Is it correct?
reported to me dito sa may Bulacan First Engineering District. Wala na punta. Have you informed the President na magkaiba yung MIPS coordinates at saka dun sa actual coordinates? Are you explaining it to him? Yes, I think in our conversations, I told the President that some of these are locational. The MIPS are locational coordinates, but there is actually what they have a state coordinate with estimation of the contract initial. But having said that, I assured that the President that still in the same area, yung project na yan, it's still in the same area. It will not be in any other area. Because yung gagawin na yung kontrata, I think depende on depende dun sa Kasi, Mr. Undersecretary, ang dami pong kinasuhan, ang dami pong contractor, ang dami pong mga opisyal ng Public Works and Highways na kinasuhan, ay kung ginawa naman po ang project, yun po yung tanong natin, it's kind of unfair saying na ghost itong project, eh, lahat tuloy ng buong Pilipinas, ang tingin tuloy lahat ng projects sa DPWH last year are ghost projects. And when in fact, nandiyan naman pala, nagkamali lang ng ikakapwesto. Dito pala sinasabi, wala dito, yung pala 1.2 kilometers, 1.9 kilometers, nandoon pala yung actual project. Na ano action ang ginawa ho ninyo? Ano, to rectify this? Hindi po maliit na problema ito. Saan po tayo man? Nagugutom na kasi ako. Sige po. Wala pa po. Natakutakot na sa pinang inisyo ngayon ng Department of Justice para sagutin ng mga tao ito. What have you done so far? Can I Go ahead, Yusek Bernadette. Mr. Chair, just to set the record straight po, no, yun pong naging subject of cases pending now before the Ombudsman or Sandigan Bayan. Ito po ay talaga mga ghost projects po. So, aside from the issue na meron nga pong mga wrong coordinates, meron pa rin po talagang ghost projects. So, are you telling me, is this the reason why, bakit nadidelay tayo dahil ito ba ang reason na dinodouble check ninyo kaya wala pa na issue ng mga warrants of arrest sa ilang mga opisyal? Because of this, you want to double check it? Correct, Mr. Chair, no? Kaya po medyo it takes time to validate kasi nga po hindi porket yung initial validation done by the field na wala doon sa NIPS coordinates, you have to verify po kung wala po talagang nagawa. So that's why ito pong 421 ay took us time to validate all these sites po to ensure na kapag po may kakasuhan for ghost, ito talaga pong ghost project. You said 421, di ba ilang libo po yung nabanggit na Pangulo na sa report niya ang ghost project? Are you saying itong 421 pala na ma-validate ninyo na correctly na talagang ghost? Mr. Chair, yes po. Ito po yung listahan ng ICI. ICI po kasi talaga yung may initiative on this and we are just rendering them technical support po. Pero po yung 421 pa due po of course to limited manpower. Yun po ang kanila munang inuuna. And then afterwards po they will expand further doon po sa ibang mga suspects. So ongoing po ang inyong pag-check pag-validate kung talagang ghost or ikaw nga nasa ibang pwesto lang, nasa ibang lugar lang na ilagay yung project or ilang meters ang layo or ilang kilometro ang layo doon sa MIPS coordinates. That is correct, Mr. Chair. Ilan pa po ang i-validate po natin? We will defer po to the ICI to give us po yung schedule and to render the final report. But as we speak po, I understand that before 21, malapit na pong ma-finalize yung first batch po na yun. Alright, thank you. Secretary Vida, DOJ, ano ang ginagawa ho ninyo ngayon? Kasi hindi ho kaya ang problema dito dahil mali po may mga narinig po natin sa DPWH na may mga wrong coordinates. Pina-check po sa NBI teams natin, AFP, PNP. Wala yung project pero move lang pala ng 1 to 2 kilometers away dun sa actual site na sinasabing dapat kasi MIPS coordinates pala yun, hindi talaga actual coordinates. Meron po ba kayong
ginagawang counter-checking also, not just relying sa ICI, kundi mismong mga tao to make sure. Nga naman po, marami ho tayong kakasuhan, marami ho tayong bibigyan ng warrant of arrest. What have you been doing so far dito po sa DOJ to make sure po na pabibigyan po ng hustisya lahat? Maraming salamat po, Senator. Sa kasalukuyan po, 14 po yung project na identify na ng Department of Justice sa pamamagitan po ng pagkalap ng iba't ibang pirasong ebidensya. Kaya po ito po yung nakasalang na 14 po na project na sa amin pong kami po ay kumbinsido na ghost project. Ito po ay inugot dun sa unang listahan po ng 421. Dun sa iba po na 421 project, hindi pa po kami kumbinsido na ghost project sila at patuloy po kami nagkakalap ng iba't ibang ebidensya para masigurado siyang ghost project. Pero sa kasalukuyan po, tulad po yung sa 14 na yun po, yung dalawa po nun, kasalang na po sa bayan. Yung so 14, dalawa, yung 12 nakasalang po yung sa isa pong batch, yung involved po yung Sims Construction Trading, may 3 kaso din po yun. Nakagayak na po na maglabas ang DOJ ng resolusyon para ipasa sa Office of the Ombudsman para timbangin kung ito i-aproba ng Office of the Ombudsman. Sumunod po, may 6 na project din po na involve po ang Wawaw Construction at Top Notch Catalyst Builders na ito rin po ay tinuturing namin ghost projects. Ito po ay nakasalang pa ho sa PI, Preliminary Investigation. Tapos may 3 pa hong high value cases na involving ang kinaso naman po na nakasalang na PI ay plunder po. Para po sa kalaman ng lahat, ang PI po ay Preliminary Investigation. Ito po yung proseso bago po magsampa ng information ang Office of the Ombudsman sa korte, either sa Sandigan Bayan o di kaya ay sa Regional Trial Court. Secretary, so naka-PM na iba, kaya wala pa mga warrant of arrest, pero are we expecting or are we going to expect na may mga warrants of arrest ilalabas soon to some officials pretty soon at talaga ito ay final na po na talaga napatunayan na ito ay mga ghost projects, Mr. Secretary? Mr. Senator, opo, umaasa po kami. Tulad po ng mga na una-unang pahayag, ang paglalabas po ng arrest warrant ay isang judicial function. So ayaw po namin pangunahan ng korte at sa Sandigan Bayan, pero kami po ay kumbinsido na pag nagsalang po kami ng information na inaproba ni Ombudsman, ito po ay makakatindig sa pagkaaral ng husgado para po ma-issuehan ng arrest warrant. Thank you. Let me get back to you, Mr. Snar. 421 cases, 14 pa lang po ang kumbinsido kayo na ghost project. Libo po yung na-file sa Pangulo. Kailan po tayo matatapos? So baka tapos na po ang administrasyon na ito at yung mga kaso sa flood control, hindi pa natatapos sa Secretary. Yun po talaga ang magiging sitwasyon natin po. Kasi as of today po, out of the 30,000 flood control projects from 2016 to 2025, out of the 30,000 flood control projects po from 2016 to 2025, ang na-expect na po ng AFP, PNP is 10,238. Dahil po dito sa development po na to, most likely maling location ang napuntahan nila, then we have to restart over. Dito po sa 10,000 na validate nila, ang dineclare po nilang non-existent ngayon po is 252. So babalikan na naman po natin itong 252 na to, or yung mga projects dito na hindi po kasama dyan sa 416. Your Honor. Mr. Chair, ang tanong po natin kasi habang tumatagal po ito, magkakaroon ng iya yung mga tao na baka may tinatakpan pa sa sobrang tagal. And I'm sure you have heard the words, the phrase na justice delayed, justice denied. Sobrang tagal po ito, hindi
ika nga, iba ka may mga maabsuelto, magka-aregluhan, dahil sa sobrang bagal ho. Are you satisfied or with this investigation going on sa baba ninyo? Your Honor, I would like to reiterate po yung nasabi na rin ni Yusek Bernate kanina. Ang DPWH po at this point is supporting yung effort po ng ICI, which is mandated na siya pong mag-lead ng investigation, Your Honor. Yusek, Secretary Bida, kayo ba ay satisfied kayo dito sa 421, 14 pa lang po ang sigurado na ghost project. Meron po tayong 30,000 plus na suspected ghost project. Baka tapos na ho yung termino ng administrasyon na ito. Ongoing pa ho investigation. Baka paano ko sa susunod administrasyon, hindi na po pag-uusapan ito. Marami pong makakawala, marami pong malilibre. Mr. Chair. Opo. Mr. Senator, if I may suggest po, sana po ang DPWH at iba pang mga katulong ng DPWH sa pag-validate, maglabas na rin ng datos kung yung libo-libo ho bang project, alin yung talagang hindi na ghost project, para malimit ho natin yung universe. Tulad po yung nabanggit po kanina ni Secretary Bunuan, malaking input po sa amin yon. Na sa mga initial report sa kanya, lumalabas sa Region 3 lang. Diba? Yung mga unang bahagi. Para po mapaliit natin, para hindi ho tayo balik na balik sa libo-libo, kung makakapaglabas na ho ang ating mga kapatid sa kagawaran ng PWH na halimbawa po, 10,000, 9,800 dyan, sigurado na kami hindi ghost project. Lumiit na po yung ating universe. Kasi limitado po ang resources ng government. Limitado rin po ang oras natin sa pag-asa ng ating mga kababayan na magkaroon na ho ng solusyon. So, ang suggestion po ng inyong lingkod ay para mapaliit po natin if talaga po validated na hindi siya ghost project, makapaglabas ho na ho ng datos na hindi na talaga ghost project. Para makapag-concentrate po tayo sa case data kung sa talagang tinuturing natin ghost project. So kayo din, Mr. Chair, ay nababagalan sa pangyayaring ito kayo po sa Department of Justice? Hindi naman po nababagalan. At batid po namin ang iba yung pagkilos po ng mga kapatid natin mula sa DPWH. Baka lang po yung idea na nailulutang sa publiko ay libo-libo pa ring project, pero batid na naman po sa datos na nakita na yung 9,000 mahigit ay hindi talaga ghost project. So aminin na natin sa publiko kung talaga hindi ghost project. Mag-concentrate na tayo po para ho matumbok na ho natin kung sino yung dapat kasuhan, makapag-case build up, makapag-ipon na po tayo ng iba't ibang ebidensya pa. Tama po yun, Mr. Chair, and I agree with the Secretary of Justice doon sa Department of Public Works and Highways. If we can submit a report din sa kanila lang muna na ito, we believe na hindi ito ghost project, ito ay ghost project. Kasi kawawa ho ang dami hong nag-aantay, ang dami hong nakalagay sa media, nag-aantay ng sampina, napadala ng mga sampina, pero wala pa rin pala because of that. Siyempre, kailangan natin siguro bilisan po natin kasi ang taong bayan po ay nag-aantay din. Tingin tuloy, baka inuukus na ng pamahalaan ng administrasyon na ito at maraming i-absuelto, may delay pala tayo sa investigation. Mr. Chair, you will comply po, no? Mr. Chair, for information of the body also, as of date, we have already filed cases against 87 individuals. And habang po kami ay tumutuloy ng investigasyon, kung po meron kami makita na substandard or ghost, we will continue to file cases po, no? Hanggang po kami ay tuloy-tuloy po itong aming investigation po. Okay, it seems po na hindi reliable ang MIPS coordinates. There are certain inconsistencies. Moving forward po, anong reforms kayo ng DPWH para ma-ensure na isa na lang po ang coordinates ng MIPS at CFA? Kasi po parang medyo magulo eh. Meron tayong NIPS, merong mga para sa CFA. Ano ba talaga? May paliwanag si Yusek Bistar kasi
nababago, yung tuktok, yung ilog. Pero hindi mo pa pwedeng isa na lamang na coordinates kasi magulo ito through MIPS, we identify the project. Through PCMA, we monitor the project. So hindi mo ata tama na magkaibang coordinates sa MIPS at PCMA. Will you agree with me? Mr. Chair, sobrang agree po kami dyan, no? Tamang-tama po yung inyong sinabi. Kaya nga po meron po kami mga reforma ngayon to implement itong bagong systems, to improve the systems. In fact, meron nga po kami foreign assisted project to reform this application para nga po isa na lang ang coordinates na gamit po natin. Is on top po ng aming nilaunch na transparency portal. Moving forward po, we also intend to have satellite images to monitor po ang aming mga proyekto para nga po to lessen the human intervention. Kasi Yusek Bernabe, habang may mga gray areas tayo na ganito, yung mga malilikot ang isip, nakakapag-isip ng how to make money. Because there's a gray area, dala-dalawa po yung ika nga coordinates natin. Pero kung iisa lamang po ito, di wala akong kawala, di po ba? Tama po kayo, Mr. Chair. Mr. President, just Go ahead. this is just a request for submission very quickly. Yusek Bernabe, nabanggit nyo yung nagsampa na kayo ng ilang kaso for ghost and substandard. Baka pwedeng isumite sa ating komite. Kasi pinag-uusapan kanina ghost, pero meron ding maliwanag na substandard. Which means therefore na hindi rin compliant at maaaring dahil kulang sa budget dahil kinurakot, naging substandard, di ba? So, if he can submit to the committee the list of cases involving substandard projects and involving those projects for the regulation of time. Thank you. Thank you. Yes, going back to Secretary Yusek Bernabe, naitanong ko kanina ng ating chair kung ito po bang wrong coordinate na ito was deliberate, sinadya po ba o hindi sinadya? Anong basa ninyo? I mean, sinadya po ba ito para ligawin ang mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee, investigasyon ng ICI, ng Ombudsman? Ito po ba sinadya sa basa ho ninyo? Bakit nagbigay ho ng mga inconsistent at wrong coordinates? At ngayon, lumalabas na may mga hindi naman pala lahat ay ghost project. Nagawa din naman pala. Yung pala, ilang metro lamang ang layo sa Pinuntalo, Chile. Ano hong comment niyo dito? Again, sorry po, Mr. Chair, no, but I cannot speak on behalf of the former secretary on the intention of submitting the MYPS coordinates vis-a-vis the actual location. Kami lang po ay factual that upon inspecting the projects of the 421 ay meron nga pong variance between the MYPS coordinates and the actual coordinates. Now, the reason or rationale for submitting the MYPS, di po namin kaya sagutin, Mr. Chair. Hindi ho ninyo, syempre may mga naiwan pa po dyan ng mga district engineer, yung mga mid-level supervisors, hindi ho kayo nagtanong-tanong bakit mali yung naibigay na mga coordinates. Did you ask? Did you try to ask? Mr. Chair, I believe they submitted both MYPS and the Ano po? actual coordinates. Hindi ho, sa kanan po. Kakanan pa po tayo. Na po sa central office na po ang nagdesisyon kung ano po yung kanilang ibabasa, Mr. Chair. All right, thank you. I have one last question, Mr. Chair. Then it's okay. I will just give way to my colleagues. Secretary Bonoan, kayo ba, you believe na yung mga binigay ho ninyo na coordinates or yung mga tao, yung sinadya po ito or talagang tanga lang ang simple naman no, ay pinag-aralan naman ho natin yan sa civil engineering course, yung mga coordinates po na yan. May mga barkada po ko na mga civil engineer, pinag-aaralan po, basic po yan sa Ingat po, civil God bless po. engineering, mga coordinates po yan. Ano nangyari dito, Yusek? Mr. Chair, Your Honor, as I mentioned earlier, ang MIPS coordinate is a locational coordinate. Yung coordinates kung nasaan yung ilog, nasaan yung town, nasaan yung province, that is the locational coordinate. Ang difference, Mr. Chair, is actually when
when the project is going to be contracted out, there is what we call assisting coordinates, assisting plans. Depende na po dun sa condition on field condition. Kasi sila na po magdetermine where the project will be most useful. Doon na po nila ilalagay yung project na yan. So that is actually the assisting Ay, ayan, so na-i-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless, paalam po.